Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po sa inyo. Welcome back sa aking channel. Kumusta kayo? Ayan, ikwento ko po sa inyo yung kwento ng isang individual na kung saan is nag-decide siya na baguhin yung kwento ng buhay niya. Kasi po dati is marami daw nangyaring hindi maganda sa buhay niya na kung saan is nawalan na siya ng ganang magpatuloy. Ayan. And one day, nag-decide siya na tulungan yung kanyang sarili. And may nakakwento raw po sa kanya na doon sa community nila is mayroong isang matanda na kung saan is marami na daw na natutulungan. So ang ginawa niya is pumunta rin daw po siya doon. And pagdating daw po niya doon is kwento niya sa matanda yung nangyayari sa kanya sa araw-araw na nawawalan na siya ng ganang magpatuloy sa buhay, na yung nararamdaman niya is sobrang bigat na. And then sinabi daw ng matanda sa kanya na nagkumuha daw yung matanda ng isang baso na nilagyan ng puno ng tubig. So sinabi daw ng matanda sa kanya, hawakan mo ang basong ito and then maglakad ka paikot dito sa community natin. And siguraduhin mo na walang papatak o walang matatapong tubig mula sa baso kahit isang patak. So nagtaka daw siya, bakit ganun yung sinabi ng matanda sa kanya? Pero ginawa daw niya. So naglakad siya, and then sinigurado niyang walang matatapong tubig ni isang patak mula doon sa baso. And then, pagbalik daw niya, sabi daw ng matanda, napansin mo ba yung mga batang naglalaro sa kalsada? Napansin mo ba yung mga aso sa paligid? Yung mga taong naglalakad? Sabi daw niya, ang sagot niya is hindi niya napansin. So, natawa daw yung matanda. So, sabi daw ng matanda sa kanya, hindi mo napansin kasi nakapokus ka doon sa baso. Iniingatan mong walang matapong tubig ni isang patak. So, sinabi daw ng matanda sa kanya, bakit kailangan mo pang isipin yung mga nakaraan na, yung nangyari na sa buhay mo, na pwede mo namang gawin na mag-focus ka sa kung ano yung ngayon. And kapag nag-focus ka sa ngayon, is mag-move forward ka. So, nagulat daw siya doon sa sinabi ng matanda na kumbaga simple lang pero malaman yung sinabi ng matanda. At yung pinagawa sa kanya is talagang gising daw sa kanya yun. So, di ba po, kasi karamihan kasi sa atin, di ba, lagi nating, actually ako din, isa din po ako sa guilty sa ganitong pangyayari. Karamihan kasi sa atin is yung lagi nating binabalik-balikan yung mga bagay na nangyari na sa atin. And once nangyari din po sa akin yan. Pero, sabi ko nga sa inyo is naka-move forward na po ako. And okay naman yun yung balik-balikan natin. Pero sana yung nakakapagpa-high vibe sa atin, yung mga magagandang nangyari, di ba? Yun yung balik-balikan natin. And dahil doon sa pinagawa ng matanda sa kanya, nagising siya sa nangyari sa kanya. Kaya nag-move forward na siya. So, I hope po, lovely soul, na yung kwento na yon ng isang individual is makatulong sa inyo. Lalo na doon sa mga individual na mayroon ding pinagdadaanan, is tulungan nyo po yung sarili nyo na mag-move forward and mag-focus po kayo doon sa now, sa present moment. Sabi nga ng isang spiritual teacher na yung may gawa ng libro ng The Power of Now, na kung saan kapag ginawa natin yun is mababago yung way kung paano tayo mag-isip. And yung result is, yun nga, more happiness, more joy, di ba? And kailangan iwanan natin yung ating analytical mind
or yung ating ego. Okay? Kailangan mag-move forward tayo. Okay po, lovely soul? So, yun po. I hope na nakatulong sa inyo ang kwento na yun. And hindi madali. Kasi sa journey natin, alam kong maraming challenges. Pero, kailangan i-surrender natin yon. And kailangan, lagi nating tatandaan na we are not alone. Lagi tayong, nandiyan ang ating spirit guides, ang ating guardian angel na kung saan patuloy na gumagabay sa atin. Okay po, lovely soul? I-let go na natin yung mga experiences na yon, and we can make again ng bagong experiences na kung saan magiging maganda na. Okay? Kumbaga sa paggawa ng libro, makakagawa tayo ng panibagong libro na may happy endings na. Okay po, lovely soul? So, yun lang po. Thank you for watching. God bless and I love you.